habang sineset up pa yung ating screen. Nais ko pong i-welcome natin yung ating mga visitors this morning. Salamat po sa inyong pag-attend. Si Gerald Pregua, pwede pong pakitayo. Ayan, si Gerald. And also si Maika Bayer. Maika, thank you. Salamat po sa inyong pagdalo. Sige po, tayo muna ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, marami pong salamat na kami ay ginising mo ngayong umaga. Kami ay may buhay at may kalakasan galing sa iyo. Salamat din po at idinako mo kami sa iyong bahay panambahan upang kami ay sama-samang magpuri, sumamba at makinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa gift of life na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings na amin pong natanggap sa buong isang linggo. At sa oras na ito ay muli hinihiling namin na pagpalain mo kami sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga isipan at bigyan kami ng kaliwanagan. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong mensahe at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti sa amin at salamat po na mayroon kaming napakagandang privilege na sa loob ng isang linggo ay magkasama-sama kami upang sama-sama ka naming papurihan at sambahin at dakilain. Sa iyo po, Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So, patuloy po natin tinatalakay ang life after death series at tayo po ay nasa pangatlong Sunday na ng pagtalakay natin na ito, no? Kaya kung napansin niyo po yung mga preaching ni Pastor Ed ay tumatakbo, ito po ay namatay. Pero ang maganda po nito, mabubuhay na magmuli yan at tatakbo ulit. So, kaya subaybayan niyo yung mga preaching na yan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. So, hintayin lang ho natin para tumabas dun sa ating screen. Ikot-ikot. Dali lang po Hindi ko alam bakit ayaw. Lumabas na kanina no? Marami po tayong paki-reset nga. Ayan. As I was saying, marami po tayong mga scriptures na bubuksan hanggang sa pagtatapos ng series na ito. At ito pong mga scriptures na ito ay magbubukas sa ating mga kaisipan para magkaroon tayo ng panibago pong pananaw pagdating sa kamatayan at muling pagkabuhay. Na mababago po sa tingin ko, mababago ang mga nakagisnan natin. Mamumulat tayo kung ano ang sinasabi ng scriptures. Hindi po kung ano yung sinasabi ng tao. Kaya tingin ko po ay
hindi ito masyadong natatalakay, no, sa mga simbahan kasi unang-una ayaw ng tao na pag-usapan ng kamatayan eh. Di ba? Mas gustong pag-usapan ng tao ang mga pagpapala, blessings, no? Mga masarap pakinggan sa tenga, pero bagamat wala naman pong mali siguro doon, kaya lang, pero ang katotohanan, no, mamamatay ang tao eh. No, kahit ano pa ho, dito makikita natin na sa scriptures ay pagdating mo sa kamatayan, magiging pantay-pantay ang tao. Ibig sabihin, mamamatay ang lahat. At hindi lang ho natin alam kung ano ang panahon, no? Ayan, bakit ayaw ba magbukas? Na-reset na? Yun. Yan. Okay. Good. Thank you. So, kaya mahalaga pong pag-usapan natin ito. Lalo na po kung kayo ay mayroon pa mga mahal sa buhay na hindi pa po sila mananampalataya. At hindi nila alam, no, kung ano po ang kanilang patutunguhan. Mahalaga na alam nyo ito para maibahagi nyo po sa kanila. And kung ito'y magawa nyo na, nagawa nyo na po yung inyong responsibilidad na ibahagi sa kanila ang mensahe ng kaligtasan, then pananagutan na po nila sa Diyos yun. Hindi nyo na po pananagutan. Lahat po tayo ay magsusulit sa harapan ng Diyos. At lahat tayo ay mananagot sa mga hindi natin ginampanan tungkulin bilang isang Kristiyano. At siyempre, kaakibat din po naman noon ay kung meron tayong mga naging paglilingkod sa Diyos, ay gagantimpalaan naman ng Diyos yon. Kaya nasa sa atin na po yun, no? Kung tayo ay gaganap sa ating tungkulin, tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos. Kung hindi po natin gagampanan yung ating tungkulin, then mananaguto tayo sa Diyos. Kaya't mahalagang alam natin, para alam natin kung ano yung ating gagawin, ano yung ating susundin. At dapat naintindihan natin ito straight from the Word of God. So nasa pangatlong bahagi na ho tayo ng ating Life and Death series or Life After Death series. At nasa ikalawang bahagi na po tayo na sinasagot natin yung katanungan, ano nga ba ang kamatayan? Sa pananaw ng maraming tao, kasama na po tayo doon, ang kamatayan ay ang pagtigil ng buhay. That's it. Pero, pag tinignan ho natin ang biblical definition ng kamatayan, ay hindi lang ito basta pagtigil ng buhay. At nakita ho natin na mismo ang unang nagbanggit ng tungkol sa kamatayan ay ang Panginoong Diyos. At kinontra ito ni Satanas. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, the moment that you eat of that forbidden fruit, you will surely die. Pero kinontra ni Satan yon. Sabi ni Satan kay Eva, you will not surely die. So, at nung nagkasala si Eva at si Adan, hindi naman po immediate na namatay sila, physically. Pero at that point in time, namatay po sila spiritually. And eventually, namatay din sila physically. At dahil po doon, ang lahat ng tao ay isinilang na meron na pong kakambal na kasalanan. Kaya lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At lahat po tayo dahil doon ay mamamatay. Dahil ang naging kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. Kamatayang espiritual
at kamatayang pisikal. Kaya lahat tayo ay hahantong sa RIP. Sino po gusto makatanggap ng ganitong regalo? Sabi po sa John chapter 8, verse 51, Truly, truly I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets. Yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be? Now, Yeshua, or Jesus Christ, plainly states that those who keep His word, the Father's word, the Torah, would never see death. Yeshua made this statement in the context of the resurrection to come. Kasi sabi ng Panginoong Hesus doon, no? Na ang sino mang sumunod sa mga salita ng Diyos Ama ay hindi makakatikim ng kamatayan. Pero namamatay yung tao kahit sumusunod sa salita ng Diyos Kaya ang context po ng Panginoong Hesus doon ay yung pong muling pagkabuhay sa darating. Okay? Na hindi naiintindihan ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga religious leader during that time. Now, in Romans 6:23, ang sabi po dyan, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Matagal na ho nating nababasa, memorize na natin ito by heart, Tagalog, English, pero meron ho tayong, sa tingin ko, hindi masyadong nare-realize sa verse na ito. Ang sabi po dyan, For the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, pansinin niyo po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Simula pa yan sa panahon ni Eva at ni Adan, yan na yung dineclare ng Diyos, the moment you eat of that fruit, you will surely die. So, meaning, ang kabayaran ng kasalanan gagawin nila ay kamatayan. Di ba? And so, what is new about this? Pag tinignan natin, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesus. Now, isipin natin yung hindi mananampalataya. Ang hindi mananampalataya, ganon din po, ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, hindi sila makaka-experience ng eternal life. Ano ma-experience nila kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Di eternal death. Nung inaaral ko po ito, mga kapatid, ay ako'y nagkakaroon ng agam-agam based on the scripture po. Pag ito ang tinignan natin, parang ang hindi mananampalataya ay hindi makaka-experience ng eternal torment. Ang hindi nila may experience ay eternal life. So, ibig sabihin, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang nagsisi ay magkakaroon ng eternal life,
Then kung hindi ka mananampalataya, ibig sabihin hindi ka nagsisi, then ang magiging kaparasuhan mo ay eternal death. Hindi eternal torment. Nasusundan niyo po ako if we will follow the logic of the scriptures? Kasi ang kabayaran ng kasalanan na ikamatayan, ang nagsisi, ang kanyang regalo ay eternal life. So kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan, hindi mo tatanggapin ang eternal life, ang tatanggapin mo ay eternal death. Ano po? Subaybayan niyo ako ha, kasi sabi ko nga po kanina, marami tayong scriptures na bubuksan. At lahat ng ito ay connected to one another. So, the question is the penalty death or eternal torment? In Romans 6:23, it's very clear that the penalty of sin is death. Not eternal torment. So may kaisipan po tayo na kapag ikaw ay mananampalataya, o ikaw ay makasalanan, nagsisi ka, naging mananampalataya ka, you have eternal life in Christ. Pag ikaw ay hindi mananampalataya, hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan mo, kamatayan, ang tatanggapin mo is eternal death, hindi eternal torment. So, ibig sabihin po, yung mga hindi mananampalataya, pag sila ay namatay, eternal death ang kanilang tatanggapin. No? So, death cannot be everlasting torment. Messiah Yeshua is not now suffering endlessly in an ever-burning hell. Yeshua did not suffer everlasting torment on our behalf. Death cannot be everlasting torment. Yeshua took on death on our behalf. He did not take on everlasting torment on our behalf. Kaya kung susundan po natin, ang Panginoong Jesucristo nung namatay sa krus, after He died, after His death, hindi naman po siya nag-suffer ng eternal torment eh. Namatay siya. Pero hindi siya nag-suffer ng eternal torment. So sa madalit salita, tinubos tayo ng Panginoong Hesus, hindi sa eternal torment, tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa eternal death. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tinubos tayo ng Diyos doon sa kamatayan, hindi po doon sa eternal torment. Kasi kung sa eternal torment tayo tinubos ng Panginoong Hesus, di sin sana nung siya'y namatay sa krus, dapat nagdusa siya sa eternal torment, hindi sa death. So death cannot be everlasting torment. Because if Yeshua did take our punishment for our sin as eternal torment, then it logically follows that He would still be in an eternal burning hell. Di ba? Kung tinubos tayo ni Jesus sa eternal torment, sana nung namatay siya, hanggang ngayon nandoon siya sa eternal torment. Pero dahil tinubos tayo ng Panginoong Jesus sa eternal death, kaya nabuhay siyang magmuli. Romans 6:5. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Ulitin ko po, tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa eternal death. Para wag nating danasin yung eternal death. Meaning sabihin, kamatayang wala nang muling pagkabuhay.
Dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo Jesus sa kanyang kamatayan, then tayo po ay kaisa rin ng Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang sino mang tao na nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, ibig sabihin nanampalataya, nagtiwala sa Panginoong Jesus, then siya po ay bubuhayin muli dahil ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. So we are saved from an eternal death, not from an eternal torment. So in other scriptures, maiintindihan po natin kasi yung last 2 parts ng series na ito, yung pinakahuli po ay tatalakayin natin ano ang kahihinatnan ng mga hindi nanampalataya. Doon natin tatalakayin yung ano na ito, yung detailed explanation nitong eternal torment na ito. And then tatalakayin din natin kung ano ang kahihinatnan naman ng mga nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya ako po sinasabi na mahalaga ito. Siguro sa atin po na mananampalataya, we have less to worry about it. Pero meron po kasi tayong mga mahal sa buhay na hindi pa ho nakakilala sa Panginoon, na kailangan nilang maintindihan ito. Kailangan nung silang mabahaginan ng salita ng Diyos. Sa tingin ko po walang magiging masaya sa atin kung ang nanay natin ay doon pumapunta sa kabila, sa kaparusahan ng Diyos. Siguro po walang magiging masaya sa atin kung ang tatay natin ay doon mapunta, o kapatid natin, o anak natin, o magulang natin. Nais po nating lahat na ang ating mahal sa buhay ay makasabang po natin sa piling ng Diyos. Kaya ho, may responsibilidad tayong lahat na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Kaya ho kayo binibigyan ng karunungan ng Diyos para maunawaan ito. Para po ito ay maibahagi nyo ng malinaw at maayos sa inyo pong mga mahal sa buhay. Na hindi ho natin pwedeng baliwalain ang kamatayan. Dahil pag namatay ang tao, that's it. Kung siya ay namatay sa kasalanan, that's it. Wala na hong second chance. Wala ho sa kabilang buhay ang second chance. Nandito, habang buhay tayo. Kung ikaw naman ay namatay na nananampalataya, then ang sabi nga ho sa atin sa scripture, kasama mong mabuhay na magmuli ang Panginoong Jesucristo. So at this point, the following should now be better understood. Number 1, we are created as dust, alabok. Galing tayo sa lupa. Hiningahan tayo ng Diyos, Yahweh's breath, which animates us. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Kaya tayo nakakilos, nakagalaw, nakapagsalita, nakapag-isip, nakakita. Nagkaroon ng emotions. We are created as dust plus Yahweh's breath. This is the formula which animates us into a nepes or living soul. Kaya ho tayo naging living soul. Galing tayo sa alabok, hiningahan ng Diyos. Kaya tayo naging living soul. Number 2, death is returning to dust. That's one thing that we have learned from the past preachings, na lahat tayo babalik sa alabok. We are not conscious while we are dead. Dahil walang alabok na mayroong consciousness. Our spirit returns to Yahweh, to God, until the resurrection when we are made new. Kaya po, the hope that we have is the resurrection. Kaya papansinin niyo po, kung bakit yung mga disciples, nung hindi pa namamatay si Jesus, hanggang sa kamatay niya, lahat sila takot. Kaya nga pinagkanulo siya ni Peter eh. Or rather, dininay ni Peter. Kaya siya pinagkanulo ni Judas eh.
Kaya nag-alisan yung mga disciples, naiwan na lang siya doon eh. Pero after the resurrection, ano po mapapansin niyo? Read your Bible. Bigla hong tumapang. Na kahit na sila ay ipako pabaliktad, kahit na sila lagariin, hatiin sila sa gitna, sa pamamagitan ng paglagari, at kung ano-anong uri ng kamatayan, hanggang sa panahon nila Pablo, wala pong umatras. Bakit to? Nung nabuhay na magmuli ang Panginoong Yesus. Dahil yun ang nakita nilang hope nila, yung resurrection ni Jesus Christ. Dahil alam nila kahit patayin sila, they will resurrect again. Yun na nagbigay ng tapang sa kanila. Yun na nagbigay ng hope na kahit anumang kahirapan pa ang danasin nila dito sa mundong ito at mamatay sila, pero mabubuhay silang magmuli. Kasi nakita nila, na-witnessan nila si Jesus Christ na buhay na magmuli. Kaya alam niyo po, para sa ating mananampalataya, actually, it's not heaven ang ating pong hope. Ang ating hope is the resurrection. Dahil unang-una, sa pananaw nga po ng mga Hudyo, hindi pwedeng tumira ang tao sa langit, sa tirahan ng Diyos. Diyos lang ang dapat tumira doon. Kaya ang Diyos po magpo-provide ng new kingdom. Dahil doon titira ang tao forever. Here on earth, not in heaven. Here on earth. Pero of course, bagong earth na po yan. Bagong the new Jerusalem and the new heaven and the new earth. Number 3, for those in the faith, a future resurrection brings us back to life from the first death, and a resurrection of unbelievers bring them back to life to face the second and eternal death. Lahat naman po mananampalataya or hindi, mamamatay. Mamamataya or hindi, mabubuhay na magmuli. Ang pagkakaiba po, yung mananampalataya will live forever in the kingdom of God. Yung unbeliever, mag-resurrect din sila, but they will experience the second death and the punishment of eternal death, which hindi ma-experience po ng mananampalataya. So, if we were conscious at death, then a resurrection would not be necessary for unbelievers just to face judgment. Kaya hindi po totoo, based on the scripture, hindi po totoo na pag namatay ka, ikaw ay espiritu na may consciousness, at sabi po ng iba, ikaw ay magpupuri sa Diyos. Makikita ho natin na hindi ho mangyayari yon. Mangyayari lang yon kapag nas-resurrect ka ulit, na magpupuri ka sa Diyos. Pero yung upon death, merong pinicture lang ho kasi sa atin sa mga drawing, sa mga pelikula na buhay yung espiritu, may consciousness, ganun pa rin ang itsura, at marami ang naniwala na pag namatay ka, kung ikaw ay mananampalataya, magpapatuloy kang magpuri sa Diyos. But the scripture po, hindi ganyan ang sinabi. Ang sabi ng scripture, babalik tayo sa alabok. At walang alabok na nagpupuri sa Diyos. Kailangan po ma-resurrect yun. Yung espiritong bumalik sa Diyos ay bumalik ulit doon sa tao. And that's the only time na makakapagpuri ulit siya sa Diyos. Kasi may consciousness na siya. Now, think about it. Why does everyone need a resurrection of a new body, believers and unbelievers, if consciousness can exist outside of a body? Bakit kailangan ng resurrection? Kung pagkamatay mo pala ay may consciousness ka na. Buhay ang espiritu mo. Or ikaw ay
nagpupuri na sa Diyos. Pangalawa po, if we could exist as our own spirit outside of a body, then no one would need a resurrection for eternal life to save us from death. Thirdly, we would not need a resurrection for eternal rewards. Unbelievers would not need a resurrection just to be told their judgment. Alam niyo po ba kung saan nanggaling tong kaisipan na ito? Ng mga may resurrection na merong espiritu na buhay, kaisipan po ng mga Griego yan nung panahon nila. Isaiah 26:19, your dead shall live, their bodies shall rise, you who dwell in the dust, awake and sing for joy, for your dew is a dew of life, and the earth will give birth to the dead. So there is resurrection. Sabi po dyan, your dead shall live, their bodies shall rise. And then, you who dwell in the dust, awake and sing. So the dust must be resurrected first before they can sing for joy. Kaya hindi ho totoo. Based on the scripture na pag namatay ka, immediately buhay ka, may consciousness at magpupuri ka sa Diyos. Hindi po, babalik ka sa alabok. Kailangan mo nang i-resurrect yun bago siya makapagpuri. Job 21:26, they lie down alike in the dust, and the worms cover them. They lie down alike in the dust. Babalik ka sa alabok, kakainin ka ng mga uod. Psalm 22 verse 15, my strength is dried up like a potsherd, or ibig sabihin po, abo. And my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death. So, saan daw po babalik? Sa alabok. Now, verse 14 of Psalm 103 says, for He knows our frame. He remembers that we are dust. Why is there a need for God to remember that we are dust? Because He will resurrect us so that we can worship and praise Him. Kung tayo po'y mananatiling dust, why is there a need for God to remember us? Ibig sabihin po, talagang may resurrection na mangyayari. Bubuhayin tayong muli ng Panginoon. Psalm 104 verse 29, when you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. We cannot get clearer than that. Kung saan tayo babalik pag tayo'y namatay. Ecclesiastes 3:20, all go to one place. All are from the dust, and to dust all return. Walang exemption. Sabi po dyan, all. Not some, not few, not many, but all go to one place. And where is that? All from the dust, nagsimula, galing ka sa alabok, and to the dust all return. Magiging alabok tayo. Galing tayo doon tayo babalik. So the biblical pattern presented to us repeatedly is that we are dust and consequently in need of a resurrection. Now, narinig nyo na po itong salita na ito, Sheol. What is Sheol? Nadidinig natin sa preaching yan, nadidinig natin, binabanggit yan, pero minsan di natin binibigyan ng pansin kung ano yan. But what is Sheol? Wala pong, yan po ay Hebrew word ng libingan. Grave. Pero, marami po ang nag-akala na ang ibig sabihin ng Sheol, impyerno. Pero ang Sheol po, ay libingan.
Grave. Yun lang po ibig sabihin nun. It's a Hebrew word which means grave or libingan in Tagalog. Sabi po sa Job 17:16, will it go down to the bars of Sheol? Shall we descend together into the dust? Katanungan po yan ni Job, no? Shall we descend together into the dust? So, tandaan niyo po yung Sheol, hindi impyerno, ha? Burahin na ho natin sa isip natin na ang Sheol, ang ibig sabihin, impyerno. Ang Sheol po ay libingan. Grave. Sheol is us being placed into the earth and then us becoming earth. So it is, may mga idiomatic expression po ang mga Hudyo at ginagamit nila itong Sheol na ang ibig sabihin ay kamatayan, ikaw ay pupunta at babalik sa alabok. So kapag sinabi pong ang isa ay napunta sa Sheol, ibig sabihin lang ho nun, namatay. Kasi dadaling ka lang sa libingan. Death is a permanent state outside of a future resurrection that saves us. Kapag ikaw ay namatay, tulad po yung mga naunang mga character sa Bible, thousands and thousands of years na sila. Yung mga ninuno natin, nanay, tatay, lolo, lola, yung mga namatay. Right after you died, wala ka ng consciousness. Kaya hindi po alam ni David kung ilang taon na siyang namatay. Yung lola ko na namatay, hindi ho naiinip ang lola ko ngayon. Dahil pagkapatay niya, wala na siyang consciousness. Wala na siyang concept of time. Kasi nga po, alabok na lang eh. Kaya po pag ni-resurrect sila, pag binuhay na magmuli yun, parang walang lumipas na 2,000 taon. Parang walang lumipas na 10 taon, walang lumipas na 100 taon. Katulad ng limbawa si Jose Rizal. Pag binuhay na magmuli si Jose Rizal, wala ho siyang consciousness, wala siyang concept of time na siya ay patay na ng 100 plus years. Walang ganon. Kaya kapag namatay ka, hindi ka maiinip. Kahit na 1,000 taon pa ang lumipas, bago ka buhayin muli, wala kang consciousness kasi, kaya hindi ka maiinip. Kaya pagkabuhay mo muli, parang namatay ka lang ngayon at binuhay ka kagad. Nakukuha niyo po ako? Kaya wag nating isipin na matagal na panahon yon, naiinip na siguro si David. Hindi ho, walang consciousness eh. Dahil siya ay alabok. Magkakaroon lang siya ng consciousness the moment na niresurrect siya ng Diyos. At parang yung pagkamatay niya ay kahapon lang or kanina lang nangyari. Dahil nagkaroon na siya ng consciousness. And here are things that we need also to consider. There exists no poetic language in which we are to be conscious spirits existing in heaven before or after the resurrection. All related poetic language describes death to be an unconscious state. Kasi po ang Bible may mga poetic language, may mga idiomatic expression, and it must never be interpreted literally, but once it is interpreted, then the literal interpretation, yun po yung susundin. This unconscious state exists for believers until we enter eternal life through the resurrection. The same is true for unbelievers, but with a different ending. Those that are unbelievers are unconscious until they are resurrected to face judgment leading to eternal death. So again, what is Sheol? Libingan lang ho yun. Hindi siya impyerno.
Tatalakayin rin natin yan sa susunod. Kasi meron din hong Hades. Ano ba yung Hades? Psalm 30 verse 9, what profit is there in my death if I go down to the pit? Yung pit po in Hebrew is shashet, or shaket, or shashet. Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? Sabi niya dyan, what profit is there in my death if I go down to the pit? Ibig sabihin po nung pit, libingan. Ibig sabihin yan, Sheol din. Parehas ng Sheol, parehas ng sashet, libingan ng huyon. So if I go down to the pit, kung mapunta ako sa libingan, ang tanong ng psalmist, yung bang alabok magpupuri sa'yo? Wala hong consciousness yon. Kaya hindi magpupuri sa Diyos yon. Will it tell of your faithfulness? Hindi rin, kasi walang consciousness ang alabok. Nakakita na ho ba kayo ng alabok? Lupa? At narinig nyo buhat sa lupa, praise the Lord. Si ano yan? Si sister ano yan? Nagpe-praise kay Lord. Wala akong mangyayaring ganon. So ang shaket or shaket is, ang ibig sabihin po nun, to destroy, corrupt, bring to ruin. So meaning, kapag ikaw ay inilagay sa pit o inilagay sa Sheol, you are destroyed, you are corrupt, and bring to ruin. Bakit to? Hindi ibig sabihin ng corrupt na parang intindi natin ang corruption ngayon, ha? Ibig sabihin po nun, pag dinala ka doon, mabubulok ka lang. Kakainin ka ng uod. Kahit anong ganda mo, kahit anong kinis mo, kahit flawless ka pa, kahit anong kisig mo, pag namatay ka, pagpipiestahan ka ng uod. Babalik ka lang sa alabok. So going to the pit means we are destroyed, we are dead, we are dust, we are no more, ruined, destroyed, dust, nothingness, no more. The moment we die. So the idea that the dead don't really die, but instead remain conscious after death in either heaven or hell is one of the most common beliefs today, and the servant in effect said it first. Kaya, kanino ho una nang galing yung you will not die? Satan ho galing yun. Sabi ng Diyos, you will surely die. Sabi ni Satan, you will not surely die. Kaya lumabas ho ang kaisipan na kapag namatay ka, buhay ka pa rin. Katawan lupa lang yun. Buhay ang espiritu mo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, nagpupuri ka na sa Diyos. Umaawit ka na kasama ng mga anghel. Naglalakad ka na sa gintong kalye. At kung ikaw ay unbeliever, nandun ka sa impyerno. At nagdadanas ka ng eternal punishment. Well, based on the scripture, hindi totoo yun. Ulit-ulitin ko po yan. Pag namatay ka, balik ka lang sa alabok. Pero darating yung time, ire-resurrect ka. At nakita ho natin in the past study, ang unang ire-resurrect ay mga believers. After 1,000 years, tsaka po ire-resurrect ang mga unbelievers. And they will experience the second death. Ang mga believers, they will not experience the second death. And yung mga believers po will experience eternal life in Christ. Yung mga unbelievers will experience eternal death. Yan po ang sabi ni Satan, you will not surely die. In Job chapter 3, 11 to 19, it says, why did I not die? Time na si Job, ano na siya? Yung lahat na ho ng uri ng kalamidad dumating na sa kanya, pati karamdaman. Kaya sabi niya, why did I not die at birth? Come out from the womb and expire. Sabi ni Job, sana namatay na lang ako nung pagkasilang ko. Why did the knees receive me? Or why the breast
that I should nurse. Pinadede pa siya ng nanay niya. Inalagaan pa siya, bakit pa ako nabuhay? For then I would have lain down and been quiet. Sabi niya gano'n. Kung namatay ako nung ispinanganak ako, hindi na ako dadanas ng ganito, tahimik na ako sana. I would have slept, then I would have been at rest. With kings and counselors of the earth who rebuilt ruins for themselves. So dito po yung, kaya sinasabi ko na pare-parehas lang mo ang tao pagdating sa kamatayan. Kaya sabi ni Job, kung namatay ako noon, kasama ko na sana pati yung mga hari, yung mga counselors, yung mga sikat na tao na yan. Ibig sabihin, pare-parehas yung mamamatay. Kahit anong yaman, kahit anong kapangyarihan meron ka, kahit gano'ng kakalakas ngayon, gano'ng kakakisig, mamamatay ang lahat ng tao. Verse 15, or with princes who had gold, who filled their houses with silver. Ibig sabihin, pati yung mayayaman, mamamatayan. Sabi ni Job, kung namatay ako nung ipinanganak ako, sana tahimik ako ngayon, natutulog lang ako, tahimik ako ngayon, kasama ko yung mga hari, kasama ko yung mga princess na may mga gold, na may mga silver, yung mga mayayaman, kasama ko na lang sana sila, patay din. Verse 16, or why was I not as a hidden stillborn child, as infants who never see the light? Yung ipinanganak na stillborn, di ba? Patay na paglabas. Sana ganun na lang ako, sabi ni Job. Kasama ko yung mga hari, kasama ko yung mayayaman, kasama ko yung... So wala akong pagkakaiba, no? Kaya wag tayo tayong maging mayabang. Ha? Dahil pare-parehas lang tayo pagdating ng panahon. Una-una lang, mamamatay din lahat tayo. There the wicked cease from troubling, and there the weary are at rest. There the prisoners at ease together. They hear not the voice of the taskmaster. See? Pati po yung mga bilanggo, kasama ko rin namatay. Kasama ko silang lahat. The small and the great are there. And the slave is free from his master. The small and the great are there. Kaya kahit gano'ng kapang makapangyarihan, sikat ngayon, mayaman, malakas, babalik ka rin sa alabok. Verse 21 ng Job chapter 7, why do you not pardon my transgression and take away my iniquity? For now I shall lie in the earth. You will seek me, but I shall not be. Ano ibig sabihin ni Job dito? Babalik din siya sa alabok. Alam ni Job, babalik siya sa alabok. And you will not seek me, you will not see me. Job 14:10-14, but a man dies and is laid low. Man breathes his last, and where is he? As waters fail from a lake, and a river wastes away and dries up. So a man lies down and rises not again, till the heavens are no more, he will not awake or be roused out of his sleep. Kaya kay Job, alam na ni Job, na pag namatay, you will cease to exist. Stop. Hindi ka mabubuhay, hindi yung magiging espiritu ka at buhay kang espiritu. Or that you would hide me in Sheol, libingan, that you would conceal me until your wrath be past, that you would appoint me a set time and remember me. If a man dies, shall he live again? All the days of my service I would wait till my renewal should come. Good question. If a man dies, shall he live again? As we have learned already, yes. The answer is yes. At the set time when Yahweh remembers us, we are then renewed. We are then resurrected. Job mentions this and clearly defines the resurrection as the means to no longer being dead. So our hope is the resurrection, yung muling pagkabuhay. The resurrection animates us to be a conscious, to a conscious state, out of rest or non-existence, and back to the living. Job 19:25.
For I know that my Redeemer lives. Wow, si Job to ha? Alam niyo po ba na hindi Genesis ang unang nasulat na libro? Ang unang nasulat na libro sa Biblia ay ang Book of Job. Wala pa pong lahat yan. Ang pinakamatandang libro sa Biblia ay ang Job, hindi po ang Genesis. Si Job ang unang naisulat. Pero sabi ni Job, for I know that my Redeemer lives. Wala pa si Jesus Christ. Pero alam na ni Job that his Redeemer lives. And at the last, he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God. So ito si Job, may kaisipan na ng resurrection. Andun ang hope ni Job sa resurrection. Sabi niya, and after my skin has been thus destroyed, kung katawan niyang ito, yet in my flesh, meaning bubuhayin ulit siya ng Diyos, I shall see God. Whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. My heart faints within me. So nasaan ang hope ni Job? Nasa resurrection. Now, tingnan naman po natin ang wisdom ni Solomon. In Ecclesiastes 9:2, it says, it is the same for all. Since the same event happens to the righteous and the wicked. Litin ko po yun. It is the same for all, since the same event happens to the righteous and the wicked, to the good and the evil, to the clean and the unclean, to him who sacrifices and him who does not sacrifice. As the good one is, so is the sinner, and he who swears is as he who shuns an oath. This is an evil in all that is done under the sun. That the same event happens to all, meaning lahat mamamatay. Also, the hearts of the children of man are full of evil, and madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. But he who is joined with all the living has hope. For a living dog is better than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Sabi po ni Solomon, whatever your hand finds to do. Are you listening to me, church? Yan, sabi po dito, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. Ano pong encouragement ni Solomon? The wisest man that ever lived on the face of the earth. Nagkamal ng kapangyarihan at ng kayamanan at tumanyag sa buong mundo. Lahat ng naisin ay pwede niyang kunin. Pero ang sabi niya, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol. Kaya po mga kapatid, habang buhay tayo at habang malakas tayo, gamitin na natin ito sa paglilingkod sa Diyos dahil kapag ikaw ay namatay, hindi maglilingkod ang alabok. Magpuri ka na sa Diyos ngayon habang malakas ka at buhay ka, dahil pag naging alabok ka, hindi magpupuri ang alabok. Kaya ang encouragement, hanggat may lakas ka. Kaya, sabi po ni Solomon, di ba? The whole duty of a man, after everything has been said, the whole duty of a man is to fear God and serve Him. So what are you waiting for? Habang nakakalakad ka, nakakatayo ka, nakakabuhat ka,
nakakapagsalita ka, nakakakita ka. Gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ho nating balansihin yan habang nagtatrabaho tayo, naglilingkod sa Diyos. It's just a matter of how we balance our time. Alam niyo po, isulat niyo kung ano lahat ang ginagawa niyo sa araw-araw. And then, pagka nasulat niyo ng lahat, alin ang pwede kong alisin dito, wala namang katuturan to. Nangangapit bahay, X. Maliban na lang kung nangangapit bahay kasi nag-share ng gospel. Kaya kung dati o chismosa ka, o chismoso ka, at nangangapit bahay ka ang aga-aga, hindi pa nakakaalmusal yung kapitbahay mo, turn it into something good. Diba? Pwede ho tayo mangapit bahay, pero kapitbahay, gusto kong i-share sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kung yung dati po, ang pinag-uusapan nyo ay buhay ng may buhay, ang pag-usapan nyo na ngayon ay buhay ni Kristo. Solomon on the status of the dead. The meaning of these words of Solomon are rather obvious if taken at face value and in context. The same fate happens to all at death. We go to Sheol, the grave. At that time, we will know nothing. We have no reward. If we went to heaven, would that not be a reward? But Solomon says, there is no reward for us while we are dead. The reward will happen during the resurrection. When is that? We do not know. Pero the scripture says, the moment you die, you go back to dust, and then time will come, you will be resurrected. Whether you are unbeliever or believer. But the difference, the believer will get his reward. The unbeliever will get his punishment. The reward is eternal, the punishment is eternal also. Now, nasa tao na po kung anong pipiliin niya. We will not work, we will have no knowledge, we will have no wisdom, we will not even experience the smallest fleeting thought. This, of course, also agrees with Job's description of the nature of death. The moment you die, yan po yung mangyayari. This is why we have the hope of a resurrection. The resurrection is our reward. Eternal death is final as eternal non-existence without any possibility of a resurrection. Kaya if the unbeliever will experience the second death, there will be no more resurrection. Tayo po, believers, we will not experience the second death. The unbelievers will experience the wrath of God. The believers will not experience the wrath of God. Ano pa ba ang kailangan natin para maglingkod tayo sa Diyos? Yun lang kung pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan ay sapat na para tayo po ay maglingkod sa Diyos. Paglingkuran natin ang nagpatawad sa atin. Di lang ho yun. Yung lumikha sa atin, nagpatawad, at bubuhay na magmuli sa atin, at gagantimpalaan ka pa. At kasama mong magro-rule and reign si Jesus Christ doon po sa New Jerusalem. That's the future. Psalm 6:5, for in death there is no remembrance of you. In Sheol, who will give you praise. Iyo ba? Bakit ito sinabi ng psalmist? For in death there is no remembrance of you. Meron bang alabok na nakakaalala sa Diyos? Wala ho, kasi walang buhay ang alabok. Tingnan niyo ba yung mga nasa sementeryo nagpupuri ngayon sa Diyos? Wala ho, nagpipiesta ang mga daga doon.
Pero walang nagpupuri sa Diyos dahil lahat yon alabok. So, how many have heard it said and believed that when we die, we immediately become a spirit praising God, and that is when eternity begins. Eternity begins after the resurrection, not after you die. Nasundan niyo po ako? But David makes it clear in Psalm 6 that in death no one is or has ever praised God or even remembered Him. Walang alabok na makakaalala sa Diyos. Kaya kailangan siyang i-resurrect. At para ma-resurrect yun, kailangan ng Espiritu galing sa Diyos. At kung papaano ka nilikha mula sa alabok, hiningahan ng Diyos, kaya ka naging living soul. At doon ka lang magkakaroon ng consciousness at doon ka lang magsisimulang magpuri sa Diyos. Pero habang ikaw ay alabok, walang alabok na nagpupuri sa Diyos. Walang alabok na nakakaalala sa Diyos. Psalm 30, O Lord my God, I cried to you for help and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Litin ho natin, O Lord, you have brought up my soul from Sheol, mula sa libingan or mula sa alabok. You restored me to life, that's the resurrection, among those who go down to the pit or to the Sheol or sa libingan. Sing praises to the Lord, O you His saints, and give thanks to His holy name. Kailan ka lang magsisimulang magpuri ulit sa Diyos? Once you are resurrected from the dead. What profit is there in my death? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my helper. The dead do not praise the Lord, nor do any who go down into silence. Maliwanag po ang scriptures, no? Psalm 146, Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. So the Psalms are full of insight into the state of the dead. In every case, the dead are portrayed as being unconscious in the grave and unable to do anything. There is no thinking, no feeling, no praising, no awareness, no anything. Death as asleep. Ito po, tatapusin ko na dito mga kapatid. Then David slept with his fathers and was buried in the city of David. So si David po, binanggit dyan, slept with his fathers, meaning, siya po'y namatay at inilibing siya doon sa libingan ng kanyang mga ninuno. In 29 of Acts chapter 2, it says, Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Verse 34, talon po tayo. For David did not ascend into the heavens. Si David po nang namatay, hindi umakyat sa langit. Si David po nang namatay, nandoon siya sa libingan naging alabok. Pagdating po ng resurrection, si David ay muling bubuhayin ng Diyos. Kaya sabi po nung Acts, no? David did not ascend into the heavens. Kaya burahin na ho natin sa isipan natin na pag namatay tayo at mananampalataya ka, langit ang punta mo. Ano ka? Mas sikat ka pa kay David? Si David nga hindi umakyat agad sa langit eh. Gusto mo ikaw langit agad? And yet si David po is the apple of God's eye. Ika nga, God's favorite. Pero where is David? Sabi ko doon sa nauna nating binasa, nandun siya kasamang inilibing ng kanyang mga ninuno. He did not ascend to heavens.
Kaya kapag may namatay sa kamag-anak natin, no? Huwag ka mag-alala, nasa langit na si nanay. Nauna na siya kay David. Huwag mo natin i-comfort ng ganon. I-comfort natin. Kung mananampalataya yung namatay, huwag ka mag-alala dahil bubuhayin siyang magmuli ng Diyos. At gagantimpalaan siya ng Diyos sa kanyang paglilingkod nung siya'y buhay pa. At huwag mo naman natin bigyan ng false hope yung mga unbeliever. Alam nating unbeliever na matay, although hindi natin alam talaga kung siya'y nagsisi or ano, pero sa kaisipan natin talagang hindi tumanggap sa Panginoon yun, huwag mo natin sabihin na ano. Maganda pa, sabihin natin, alam niyo po, dahil siya hindi mananampalataya, bubuhayin siyang magmuli ng Diyos para mamatay ulit siya at parusahan na for eternity. Ewan ko kung iimbitahin ka pa sa lamay. Ano ho? Sabi doon sa Acts 13:36, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Meaning, nabulok ang katawan ni David. Kaya, mga kapatid, tayo po, katulad ni David, maglilingkod tayo sa panahon natin, sa generation natin. Pag tapos na po yung paglilingkod natin, kukunin na tayo ni Lord. Babalik tayo sa alabok. Pero pagkatapos nun, hindi ko alam kung kailan, bubuhayin tayo magmuli ng Diyos para gantimpalaan at to rule and reign with Jesus Christ in the new heaven and in the new earth. So, ano pa ho ba ang kailangan yung preaching? Tumatakbo? O namamatay? Para tayo'y maglingkod sa Diyos. Ano pa ho ba? Nakukulitan na ba kayo sa amin ni Pastor Ed? Isang tumatakbo, isang namamatay. Humahamon sa ating lahat para maglingkod. Kailan ho tayo kikilos? Kailan ho tayo magsisilbi, mga kapatid? Sabi ni Solomon, habang malakas ang ating mga bisig, hanggat malakas ang ating mga katawan, hanggat tayo nakakatayo, nakakatakbo, maglingkod na ho tayo sa Diyos. Dahil ang lahat ng iyong paglilingkod, gagantimpalaan ng Diyos yan pagdating sa resurrection. At mangyayari po yan. Mangyayari po. At ang reward ng Diyos, eternal. Hindi po temporary, it's eternal. According to the Scriptures. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay aawit sa Panginoon. Tayo po ay